Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Dapat mapunta sa PhilHealth, part of it, percentage of it, okay? Hindi pwedeng mapunta kung saan-saan. So dyan pa lang mga kababayan, last year na tayo, nagsasabi dyan na bakit inilipat ng bangag na administrasyon ang pera ninyo dyan sa PhilHealth na yan, sa infrastructure na never ever, eto pa nga never ever pa nag-start yung sinasabi nilang infra project na yan. Imagine mo, pinautang na tayo ng Korean government or Korean people, I think that was private bank, okay? But anyway, para pondohan yung infra projects na yun. Pero ni isang pinatayo na haligi, hindi pa nasisimulan. May pera na ayaw pa simulan, tapos kinuha pa ang pera ninyo para doon kunwari. So ngayon, pinapasuka sa kanila kung saan napunta yung pera ng PhilHealth. Imagine nyo mga palangga, ang daming nangamatay na mga kamag-anak ninyo. Tinatanggihan ng doktor, bago kayo papasukin sa ospital, pinapabili kayo ng gasa, ng kung ano-anong, IV, ganyan, ganitong gamot, bago gamutin ng mga talipandas na mga tiwaling doktor. Di ba? Pero may billions of money ang taong bayan para sana madugtungan ang buhay ng mga minamahal nyo sa buhay. Kaya nga, tanga ka na lang talaga kung sumusuporta ka pa sa bangag na administrasyon na ito. Talagang ang utak mo, bangag, nilamon na ng polboron ang mga utak ninyo kung hindi kayo maninindigan sa ginagawang kababuyan ng hinayupak na Marcos Jr., Liza Tanas, Tambaloslos Romualdez at lahat ng mga kasabwat na sa TRICOM, sa UWADCOM, yung mga ng jutang genimis na mga hinayupak na yan, binababoy kayo. Tanga pa rin kayo. Hindi yung mga palangga ko Bangag pa rin kayo. Umaasa pa rin kayo sa sinungalingan niya na 20 pesos per kilo bigas. Umaasa pa rin kayo o nagtatanga-tangahan kayo. And now the 2025 budget na 70+% of it na disbursed na. By I think sa Friday, narinig ko sa statement ni Attorney Vic Rodriguez, dahil naghumingi ng palugit na 5 araw ang mga buwaka ng GNMS na mga abusadong mandorobo na mga kasabwat ni Marcos Jr. nanghihingi ng 5 araw para magsumiti sila doon sa hinihingi ng Korte Suprema na inireklamo nila kung Ungab, Attorney Vic, and the rest of the gang na magpaliwanag ang mga hinayupak kung bakit binakante yung 28 pages or line items doon sa bicameral report na umabot sa multi-billion pesos. Last year, yan yung PhilHealth. Now, this year, 2025, zero budget ang PhilHealth. Then, na-discover na dinorobo nila
'Di ba? Finil upan nila yung mga line items na yon doon na sa GAA o sa nung pinasa na ni Bangag ang 2025 budget. Kaya galit ako mga buwaka ng inang mga hinayupak na yan. Dapat nga kayo magalit eh. Sa totoo lang. Dapat kayo maggalit na mga OFW, kayong mga nasa Pilipinas, dahil kayo ang diretsahang aapektuhan nito. Kami dito sa iba't ibang bansa na maganda, kahit papaano, may mga healthcare, maganda yung mga healthcare system ng mga bansa. Hindi naman kami apektado. Actually, hindi ako apektado dito sa pinagnangak-ngak ko. Hindi ko nga alam, baka hanggang ngayon, nanlilisik pa ang mga mata ko sa mga buwaka ng Ginemis na ito. You have to do your job. Your duty para sa inyong bayan. Kayong mga support na mga military, mga police, nandyan na pinipilit kayo mag-like, subscribe sa mga posting ng kaputahan ng PNP na yan. Recently, yung nahuli dyan na mga na convoy ni Marbil diyan sa bus lane. Panibagong pandorobo, pang-abuso sa kapangyarihan na hindi dapat dumaan dyan ang mga demonyong katulad ni Marbil at ng kanyang mga tauhan na wala namang emergency or importanteng talagang, importanteng mga pangyayari na may kinalaman, let's say sa seguridad ng ating pamayanan, 'di ba? Wala naman. At nakita ninyo yung viral na 'yan eh. Nakita ninyo yung magaling na MMDA na kung saan maririnig mo sa sinabi nitong officer na to, sino ba pangalan nun ng MMDA officer na yon, na hindi niya pinahihintulutan yung pang-aabuso ng grupo ni PNP Chief Marbil na sinasabi niya na ang pagdudroga o pagpupulburon ay it's okay lang kasi para ma-extend yung time ng extend ka ng oras para makapagtrabaho ka. 'Di ba mga juang, mga addictus? So nahuli. At I hope hindi nila tanggalin yung MMDA na yan na kung saan lamang pinapatupad niya yung kanyang mandato, sabi nga niya. At sinasabi nitong MMDA na talking to this crooked PNPs na, sir, alam naman ninyo na hindi kayo pwedeng dumaan dito, na 5 lang ang pwedeng dumaan na mga personalidad, presidente, at, at iba pa. Then, kung may emergency, dapat nagkaroon kayo ng coordination sa amin kung meron emergency. Later on, dahil nasukol na mga buwaka ng ina, Marbil ka nga, inayupak. Naglabas sila ng statement, mga kababayan, na kesyo, tignan natin. Alright, ayan, medyo ganun natin yung basa para mabasa ko. Ang sabi ng hinayupak, mayroon daw emergency. Sabi ni Marbil kahapon kasi, there was an emergency and there was an issue that we have to resolve. Kaya, the SILG will announce yung accomplishment kagabi. Julul, anong emergency? Maybe, itong sinasabi niyang emergency, gawa-gawa niya, nakasinungalingan related to the kidnapping issue. At sabi ko nga, pupunta tayo. Maganda to, dugdong-dugdong tong ating pag-uusapan. Ang sabi ni Marbil, kasi sabi niya, kaya the SILG will announce yung accomplishment kagabi. Kagabi, I think 6 hours ago, dyan sa Pilipinas. This was kagabi. Okay. Sabi ni Marbil, kailangan yung presensya ng pulis namin na higher ups. Okay, wala daw siya doon. Kasi nga, nag-close door meeting and something happened sa operation last night. Pinagloloko kayo nito. Kung merong ganitong emergency, dapat may coordination. Dapat alam nitong MMDA officer na yon ahead of time. Pero ito ay palusot lamang na mga abusadong mandorobo katulad ni Marbil na buwaka ng ina. Kita ninyo yung kahayupan ng mga inayupak na ito? Tangina. Kulang ang lahat ng mura dito. Ngayon, ito naman ang isang mukhang tuko
na laging tagapagsalita ng PNP, meron naman po doon sa guidelines na kapag ang mga PNP officers ay urgent and emergency in nature, ay po pwede naman pagdumaan po. Ano nga yung urgent and emergency? Wala silang maipaliwanag. Doon sa video na yon, ang sinasabi emergency kasi. Kay ano kasi to, kay PNP chief. Ano yung emergency? At bakit walang kung meron yan coordination, kung totoong may emergency, may papeles dapat, paper, or na-inform na. Yung mga officers na yon, sa ganitong panahon. Okay, isang radyo lang yan eh. Just a text away nga lang eh. Like just a second away. Kita nyo, binagago kayo, tatanga-tanga pa rin. Ang mga bugo na follower ni Bangag, mga buwaka ng ina nyo, hindi pa kayo kunin ng lupa. Visit kayo. Ginagago na kayo. So ano tong sinasabi ni Marbil na to be announced later ng ISLG ni John Vic Remulla? Nakitang-kita, I think 7 hours ago, nagkaroon sila ng press conference. Ito, gamitan nyo ng utak, pang grade 1 na ang kailangan nyo. Nag-press conference sila patungkol sa batang inutod ang daliri. Nasa akin yung video, actually, pinakita ko sa mga kaibigan ko yung iba na iyak. Actually, hindi ko siya kayang tignan, pero ipaparinig ko sa inyo ang iyak ng batang 14 anyos na kinidnap ng ayon dito sa gobyerno ni Bangag through John Vic Remulla, na ito daw ang batang kinidnap ay anak ng dating Pogo operators. At ang nangidnap daw ay mga Pogo operators. Kaya tingin-ining napatanong ako, sino ba ang mga kasabwat ng Pogo operators? Si Lisa Tanas at si Bangag, remember my expose na tinapatan ni who's that guy? My God. Kim Wong. Tinapatan ni Kim Wong yung total of 750 million pesos na campaign fund during 2022 para ialay sa kipay ni Lisa Tanas at sa pototoy na makyoho ni Bangag. Remember that expose? So nung narinig ko dito sa press conference ni John Vic Remulla na ito ay may kaugnayan sa Pogo, so maaring si Lisa Tanas ang nasa likod ng pangingidnap na ito. Dahil may na yan eh, may president na yan na nangidnap si Lisa Tanas. Yung buwaka ng inang babaeng yan at si Bangag Jr. nangidnap ng 2 bata mula sa Turkey. At abangan nyo pa rin ang video, or just waiting for the right time. Okay? Pero tapos ng video. Interview ko kay Distressed Mother. Balik tayo dito. Kay Remulla. Okay? Mga palangga, Feb 23, nung natanggap ko yung mensahe. Anong petsa na ngayon dyan sa Pilipinas? 26 na ba dyan sa inyo? Kasi 26 na dito. Teka. Okay, 26 na, di ba? Madaling araw, umaga actually. Feb 23, nung inilabas ko itong video, post na may kinidnap na bata from the British School of Manila. Okay? Tignan natin. Pakita ko lang yung date. Ito na siya. Tignan natin. Okay. Okay. So, nakikita yung pangalan niya. Patakin natin yung pangalan niya. Dali lang. Okay, February 23. Anyway, basta, February 23. Baka mapatay pa ng mga putang inang ito. So, February 23, nung ipinakita ako sa inyo, itong nag-viral lang ito, I think million na ang mga nag-like and share nito. Okay? Yung message ng British School of Manila na kung saan may kinidnap na 14 years old na bata.
Actually, hindi ito ibinalita ng mainstream media. Eto lang sila, I think yesterday and today, dyan sa Pilipinas, nagkaroon nga ng press conference at doon lang sila na-aware na mayroon palang kinidnap na bata na 14 years old. Pero titignan natin yung timeline. Okay? Kasi eto, February 23 pa, sinabi sa akin ang balitang ito at inulat ko sa inyo doon sa Facebook natin. February 20, ngayong taon, 2025, nang kinidnap itong batang ito. Hindi na nakauwi from school. Then, ang sabi dito, basahin ko lang uli yung mensahe. Layuan natin para mabasa ko ng bonggang-bongga. Okay. Kidnap student accordingly. Oh, wait. Ito pala. Dear BSM families, British Columbia, Manila, unfortunately need to make you aware of an ongoing situation affecting a family in our school. Wag ko na pala basahin yung basta February 20 yan, nag-release ng statement ang British of Manila na pinasabi nila na may estudyante silang na-kidnap. Okay? Hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Then the next day, okay, nagkaroon ng update. Ito yung update ang babasahin ko. Okay, forwarded messages. Kidnapped student accordingly was a certain Andy 1. Okay, 14 years from McKinley East BBC. He was accordingly kidnapped last Feb 20 and was reported to authorities last Feb 2021. The Starex van of the victim was found, kailan ko basahin ito para makita niyo yung timeline, found in Bulacan with still unverified report that the driver is already dead. 7 hours ago, sinabi ni Remulla na murder itong, kasi allegedly pa lang dito, na murder talaga yung driver. Still for confirmation daw. Ransom being demanded accordingly is $20 million. Among the group being considered possibly behind the kidnapping are crooked narco politicians, military generals, criminal syndicates. Crime is rising under BBM. Actually, yung description nito is referring to the Bangag administration. Sila yung narco, kidnappers. Ito, sila yung satanas to. At si Bangag at ang mga kasabwat nila, ang exact description nitong sulat na ito. Now, may update. Ang update na ito, Pebrero 23. Mamati kayo, makinig kayo. Update, ransom was paid. And the boy is back home, but with a chopped finger. February 23, tandaan nyo, February 23. Ngayon, labag man sa kalooban ko, baka maiyak talaga kayo, ayoko nga panoorin, pero gusto ko ipakita sa inyo dahil parang binabrush off lang o hindi binibigyan ng halaga ng gobyerno ni Bangag through John Vic Remulla ang pag-utod sa daliri ng batang ito. Ito yung video. Ay, hindi ko pwede ipakita sa inyo yung video kasi mayayari tayo. Pero gusto ko iparinig sa inyo kung paano ang siyag, ang iyak ng batang 14 years old na pinutol ang daliri para humingi ng $20 million sa kanyang mga magulang. Listen to this. Hindi ko pa panoorin kasi naiyak na ako dito. Nakita niyo yung chak-chak-chak? Pinutol ang daliri. Kaya ganyan, nakagapos yung bata. Namnamin nyo ang iyak ng batang ito. Habang umiiyak siya, video yan. Pinuputol ng mga demonyo ang kanyang daliri. Kung mahina ang sikmura mo dito, bibigay ka. Dahil some of my friends, kinukulit kasi nila ako. Patingin. Tapos nang binigay ko, umiyak. Natatakot sila ngayon sa kanilang mga anak dyan sa Pilipinas. Klak. Daliri yun.
Tsak, tsak, tsak. Tama na. Torture na sa atin lahat. Ngayon, yung video na yan, February 23. Nag-statement ngayon, ang 7 hours ago, baka more than na, dyan sa presidential communications, yung mga hayop na yan, na sinasabi ni Remulla, na sinasabi niya yan na nag-release ng, ang timeline nila is February 23, ay 21, may na-report nga. Pero ipa-fast forward ko lang, ang timeline nila ay nagkaroon daw ng hot pursuit noong February 25. Kahapon dyan sa Pilipinas. At based on that kasinungalingan, na obvious na kasinungalingan, na nagsisinungaling sila sa taong bayan, na nagkaroon daw ng hot pursuit, at ang ini-emphasize nila na from 20 million US dollars to 1 million to zero ransom ang nangyari. Kumbaga, achievement daw yun ng anti-kidnapping group ng ng PNP. Now, unang-una, may mali sa timeline. Yang video ng batang yan, nang sinend sa akin, February 23. Okay? February 23. Kaya kung i-check nyo sa timeline ng aking Facebook, wala pang balita about it. Ni isang media, wala pang nagbalita. Ako, at I don't know, ang iba pa, na kinapin ninyo at senior niya, that's good. Nagkaroon ng balita. 23, 24, wala pa rin. Ang 25, kahapon, dyan sa Pilipinas, nag-release ng statement. May statement pa pala yung mga ulupong na yan. Tignan nyo yung timeline. Kung paano kayo gaguhin ng mga jutang ginimis na ito. Oto, News 5. Okay? Ang sabi ng News 5, na-rescue na ng mga otoridad ang isang kinidnap na lalaking estudyante ng isang exclusive school sa Metro Manila. Anunsyo ni Remulla. Bakit tayo yung pangalanan na British School of Manila? Ang reporting may what, where, when, who. Ganun na ba ka-poor ang reporting ninyo? Mabuti pa tayo dito lahat. Sinasabi natin kung saan nangyari. Mga pulpul kasi ito, mga buwaka ng inang ito, mga bayaran eh. Anyway. Ang sabi, walang binayad na ransom. Okay? Ayon sa kay John Vic. The boy was left, ito, sabi niya, the boy was left his abductors during a hot pursuit operation in the Parañaque area. The cell phone signal of the captors were a few hundred meters away when they found the boy wearing pajamas in the side of the road. The boy was recovered, but the signal of the phone disappeared. Naputol ang bahagi ng kanyang hinliliit, ang kanang hinliliit ng lalaki. Kasalukuyan na siyang sinusuri sa isang ospital. We know who they are. We know where they are operating from. We will find them. Justice will be served. Sabi ni Remulla. Nakinig ako ng kalang 30-minute ng 30-minute kadyotahang conference sa Remulla. Una, February 23, you go sa timeline, February 23 ko na-receive yung information na nakauwi na ang bata at nagbayad ng ransom. Alam mo, yung mga nagsisend din sa akin dito, mga military din ito o mga nasa police din, nasa PNP na matitino kahit papaano. Pero I don't know, mga sir, ang panginahulat nyo. But anyway, February 23. Ang sabi ni Remulla, nagkaroon, ni John Vic Remulla, nagkaroon ng hot pursuit. Feb 25. Basahin natin tong report. Tignan natin yung timeline nila kung nagkakasundo. Ito naman, ang sabi ay ng Philippine Star. Tignan natin. Bago ako magtuloy ng ngangabels ko. Okay. This balita is 7 hours ago then. The Department of the Interior and Local Government described the recent kidnapping of a Sino student as a Chinese against crime, Chinese against Chinese crime. O, parang Chinese daw ito mga to.
Okay, news of a missing student from an exclusive school from Taguig City began circulating among outlets on Tuesday evening, the same night that the child was recovered. Tuesday evening, that the same night, tignan natin ang kalendaryo. Tuesday. Tuesday is what? Tama. February 25. Pero February 23, based on the information na nakuha natin, February 23, nakuha na yung nakuha na for whatever means, na isole sa pamilya kasi nagbayad ng 20 million US dollars. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang sabi dito, DILG Secretary Remulla on Wednesday, Feb 26 said that child was reportedly missing on February 20 after he was dismissed from school in the afternoon. The boy and his driver never made it home, and their family vehicle was later found southbound on C5. The parents reported him missing the following day, February 21. Mali ang balita, mali ang timeline, kasi February 20, nag-release na ng information sa lahat ng mga parents, sa lahat ng mga estudyante, ang British School of Manila. Nandito, ay nandiyan dyan sa Facebook, sinare ko sa inyo. So mali itong balita na nag-report ang mga magulang noong February 25. Mali ito, February 20, nag-report na, nagkaroon nga ng announcement ang eskwelahan. Tuloy lang natin. During the search, another vehicle was found in San Rafael, Bulacan, along with the slain family driver. This eliminated the driver as an assailant. Okay. Authorities were able to find several clues inside the vehicle with the slain driver. They were able to find photos, conversations, cell phones, numbers, and other evidence. Walang tangang kidnapper na mag-iiwan ng mga ebidensya diyan sa ano na yan, sa na-recover na salita yan. Pero ang paliwanag na ni Remulla, kasi daw, kaya daw naiwan yung mga ebidensya na yan kasi malapit na masukol ng AKZ, Anti-Kidnapping Group, ang mga kidnappers. Pero wag ka, ni daliri na utod ng kidnapper, wala silang na-recover o wala silang nahuli. Pupunta tayo dyan mamaya, tatapusin ko lang to, ang balitang kasinungalingan. The kidnappers initially demanded a whopping 20 million ransom according to Remulla, but later attempted to renegotiate it to 1 million US dollars. By Saturday, sabi niya, February 22, things took a turn to the worst when the kidnappers sent a video showing the victim having one of his fingers cut off. The following day, they sent another video of the child. This is February 23, of the child singing younger siblings' favorite song as a proof of life. Okay? Nagpadala daw nag-request daw, excuse me, nagpadala daw ang mga kidnapper itong video ng bata na kumakanta-kanta para maipakita na buhay pa. Ayan, sabi nga dito, kumakanta yung bata, nakangiti naman. Yan ang gusto nilang i-emphasize, nakangiti naman sa kabila ng ginutod ang kanyang daliri at mula sa video na yon ay mukhang in good health. How come? Putang ina ka, Remulla. Paano magiging nasa good health ang batang dumaan sa terror, sa traumatic experience na inutod ang kanyang daliri? One more time. Ito. Healthy ba yan? My God. Ha? John Vic, buwa ka ng Genemes ka. Paano naging healthy ang bata na dumaan sa paggapos, sa pag-utod ng daliri? Kita ninyo? Mentally, physically, hindi healthy ang bata. Walang healthy na bata na pinutol ang daliri, ginapos. At kung ano pa ang naranasan, di pa natin alam, sa kamay ng mga demonyong katulad ni Lisa at ni Bangag. Now, tuloy ko ang balita ng mga kasinungalingan nila.
Kumanta yung bata, nakangiti naman, at mula sa video na yun ay mukhang in good health. Bobo talaga itong mga buwaka na ito. Sarap talaga tapon sa kumunoy. Okay, now, by Monday, Feb 24, the Philippine National Police Anti-Kidnapping Group managed to trace the signal of the abductor's phone. However, the call was linked to a location different from where the victim was being held. So, nalocate daw ang telepono ng mga kidnappers, pero ang location ng bata nasa ibang lokasyon. Authorities made significant progress on Tuesday, Feb 25. That was yesterday there. When they detected a signal from a moving vehicle, the signal came from one of the cell phone numbers found in an abandoned vehicle in Bulacan. Okay? A hot pursuit. Again, ito ay 25 na. Pero ang report ko, based sa ating mga authorities din na nagbigay sa atin ng information, February 23, nakauwi na yung bata dahil nagbigay ng 20 million US dollars ang kanyang pamilya para maligtas ang bata. Taliwas sa kanilang balita, later on, na iniwan lang daw ang bata doon sa isang kalsada somewhere in Parañaque. Tuloy muna natin dito. Eto, listen to this. A hot pursuit ensued, sabi niya, that while authorities had a signal to track, they could not immediately determine which vehicles it was coming from. In that pursuit, a few minutes after, okay, sa hot pursuit, naghabulan. Hinabol ang mga kidnapper. Okay? A few minutes after, in the Parañaque area, tama, may nakita silang isang bata na nakapadyama na nakatayo sa gitna ng kalye na may benda ang kamay. The choice was pursuing the vehicle or securing the child. Kita mo may bawi ka agad. Doon sa pursuit o sa habulan na yun, sa Parañaque daw, ay may nakita, nag-uwala, biglang na lang lumitaw ang isang bata na nakapadyama sa kalye. Pero dahil ang choice ng anti-kidnapping was pursuing the vehicle or securing the child, obviously, yun daw. So, ibig sabihin, nakatakas ang mga kidnappers. Kasi ang choice nila is to secure the kid. Pero this is bullshit. Kasi nga, based sa ating report, February 23 pa lang, ay nakauwi na yung bata dahil nagbayad ang pamilya. Pero ang press release ng mga buwaka ng hina, February 25, nagkaroon ng hot pursuit. Basahin ko muna bago ko mag-atak-atak ang baanakon. Sabi niya dito, okay, police reunited the father and child. Remulla said the child was happy. Okay, Remulla said the child was happy and did not cry upon being reunited. Ulul, walang bata na dumaan sa ganyang klaseng traumatic experience na nakangiti pa. Iiyak yun dahil nagkaroon siya ng reunification, nag-reunite sila ng kanyang, excuse me, ng kanyang mga magulang. The DILG chief emphasized that no ransom was paid. Okay, tingnan natin. Meanwhile, Remulla said victim likely comes from a family of former Pogo offshore gaming operations. Sinabi ko kanina. Authorities also believe that Pogo operators were behind the kidnapping. Kung behind ang kidnapping, ang Pogo operators, maaring si Lisa Tanas ang nangidnap dito. Dahil si Lisa ay kasabwat ng mga Pogo dahil nakinabang yung baka ng inang mga hinayupak na yan, 2022 election, nakatanggap ng 750 million pesos. Yang bangag na yan at si Lisa Tanas coming from the Pogo owners. So maaring si Lisa Tanas, si Bangag Jr. ang nasa likod nito kung talagang tama lang ang investigasyon, kung totoong ginagawa ng DILG, ng mga pulis, ang kanilang trabaho sa pag-iimbestiga. Baka ang lalabas yan, ang ulo ng nagpakidnap ay si Lisa Marcos. Demonyo. Tuloy natin ang balita. Mamaya, makita nyo kung bakit sinungaling to mga to. Alam natin na Chinese to Chinese ang crime na ito dahil ang communication ng magulang sa kidnappers ay through WeChat at Chinese ang kanilang usapan. Chinese to Chinese, sabi niya. Okay. The syndicate allegedly employed former bodyguards, military, and police personnel who went absent without leave. Remulla said authorities already know the identities of these former cops and soldier but will not disclose them yet. Yun lang yung balita. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Mga kababayan, gamitin ang utak ninyong lahat. Ano ba yun? Malabo lang ba yung mata ko o parang yung mukha ko blurred? Okay, hayaan nyo na. Red flag.
Una pa lang doon sa timeline na sinasabi 25 nagkaroon ng hot pursuit. At ang sabi ni Remulla doon ni John Vic Remulla during that press conference na wala daw CCTV. Putang ina nyo. Buwaka ng ina ninyo. Sa panahon ngayon, walang CCTV, wala kayong ma-present na saan yung hot pursuit na yan. Saan nagsimula? Dapat may mga body camera kayo? Or kung walang body camera, may inassign kayong tao na nakadocument na eto, may hot pursuit tayong gaganapin, February 25, be ready para maipakita natin sa taong bayan, pag nahuli natin to, boom! Big time, panalo si Bangag dito dahil achievement ni Bangag to, nakahuli tayo ng mga kidnappers. Nasaan ang CCTV? Bakit sinasabi ni Remulla na they chose to rescue the kid? To secure. Parang hindi ba pwedeng multitasking ang mga police, anti-kidnapping group? Kulang ba kayo sa tao o dahil ang mga tao ninyo mga police, imbis na mag-rescue sa mga ganitong klaseng, kung alam ko kasi nungalingan ito, ay ang hinahunting mga vloggers? Hindi mo pwedeng sabihin yan sa korte. Ay, kasi pinakawalan na namin yung mga kidnappers. Kasi syempre, ang importante yung batang kinidnap. Failed! Kabobohan, kasinungalingan. Dapat nag-task kayo ng tao, which is hindi naman talaga, I don't think na nagkaroon ng hot pursuit na tinatawag. Dahil, ano kayo? Mga bugo? Bakit ang bata lang? Okay, let's just give them kunwari totoo yung hot pursuit. Ibig sabihin, mga kababayan, nakita nila yung, alam nila, na-detect nila yung sasakyan na yung mga bata, ay iligtas na natin ang bata. Pabayin na lang ang mga kidnappers, patakasin na lang natin yan. Kasi ang importante, 1 minute na lang anak, ang importante ay ang bata mailigtas natin. Di puta mga Tangina. Masisisi niyo ba kung bakit murahin ko ng trillion times sa mga buwakan ng inang to? Nasaan ang CCTV? Kung nagkaroon kayo ng hot pursuit at kayo naman mga tangang, mga media na nandoon, ni isa sa inyo walang nagtanong dahil maaring bayad na kayong lahat. Imagine ang tatangan yung lahat doon. Hindi man lang kayo nag-voice out, excuse me, Mr. Secretary, is there any evidence? Meron po bang CCTV? Saan po ba nagsimula at saan natapos? Ano po nangyari? Pinabayaan nyo na lang ba itong mga buwaka ng inang mga kidnappers? Exactly, yun yun yung tono. Kasi masaya naman daw yung bata eh. Healthy. Naputulan na ng daliri. Putang ina. Gigil na gigil talaga. Ito, pakinggan nyo uli. Gusto nyo namnamin. Ayun, nakikita ko na ginautod ang daliri. Gusto nyo ipakita ko, hindi pwede. Yung crack, inuutod yung daliri. Healthy ba yan? Ha? John Vic! Buwaka ng Genemesa, healthy ba yan? Kailan naging healthy ang batang pinutulan ng daliri? Napakasinungaling nyo mga hayop kayo. Ilabas nyo ang hot pursuit na sinasabi ninyo. Nasaan kayo simula naghabulan? Paano nyo iniwan? Di mga bopols kayo, nandiyadyaan na, corner nyo na ang kidnapper. Ayunahin na lang namin ang bata. Hayaan nyo na yung mga kidnapper na yan. Di mga gago kayo mga... My God. This is the Bangag administration. Maari sila din ang nasa likod na yan dahil $20 million ang pinag-uusapan dyan. Nasaan ang confidential funds ninyo? Pero si John Abines, pinasok nyo yung bahay, kinuha nyo yung, actually hindi naman vlogger si John Abines, kritiko lang yun eh. Sulat-sulat lang yun si Palangga eh. Kinuha nyo telepono. Kinuha nyo ang laptop. Pero itong mga kidnapper, pinalaya nyo. Dahil iligtas na lang natin ang bata. Mga sinungaling kayong, mga hinayupa kayo, ginagago nyo ang Pilipino.
Adik lang at bangag ang pwede niyong maloko. Hindi kami, hindi ang mga palangga ko. Nasaan ang CCTV? Fine. Maintindihan natin, pag may mga special operation na ganito, kung totoo na may special operation na may rescue na bata, this is really sensitive, na hindi dapat din agad-agad na nakikisaw-saw ang mga media kasi baka ang media kasabwat magtimbre sa kidnapper, baka ma-intercept or for whatever reason, maintindihan natin yan. But you, mga anti-kidnapping group, mga police, hindi nyo ba alam ang sinasabing documentation? Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng salitang i-document nyo ang mga pangyayari para pag nagkaroon man ng aberya, that's also your protection. Pag nagkaroon ng, let's say for example, nagkaroon ng duo doon between the kidnappers, may matsugi or whatsoever, hindi kayo masisisi. You're just doing your job. Pero walang hot pursuit kasi walang CCTV. Katang isip nyo lang, mga buwaka ng ina ninyo, dahil February 23 pa lang, nireport na sa akin, ang natasik ng laway ko sa inyo, mga hayop kayo, February 23, nireport na sa akin na ang bata nakabalik na at nagbayad ng kanyang pamilya ng $20 million. Tapos February 23, ang pinalabas nyo, February 25, nagkaroon ng hot pursuit. Where in the world na nagkaroon sa panahon ngayon, sa digital age, na ang police operation, nagkaroon ng operation na ni isang tuldok ng video, walang kang maipapakita, at sasabihin, malapit na ang mga kidnappers, pero mas pinili nilang iligtas ang mga bata. Ibig sabihin, wala na tayo dapat pulis sa bansang Pilipinas dahil mga palpak at hindi nila alam ang kanilang trabaho, hindi nila alam ang kanilang priorities. Lahat yun priorities, bata at kidnapper. Kasi mangingidnap at mangingidnap. O baka si Lisa, nakita ninyo, nahupuno pala, kaya ay wag na lang natin huliin si Lisa kidnapper. Baka ganon. Diba? Puro kayo kasinungalingan magsimula sa budget, sa pera ng bayan, hanggat dito sa kidnapping na ito, mga buwaka ng genimes ninyo. Tignan natin ang comment section, kahit na blurry of vision ako ngayon. Magulat na lang tayo, susugurin na tayo ng China dahil sa bangag na yan, sabi ni Vance Vlog. Baka pinaalis ang mga kidnapper, hindi hinuli yung iba kasi kanila ang pera, sabi ni Papsit Goat. Ano sa tingin ninyo? Okay. Natawa si Hadja, tumalsik na ang laway ko. Wala, galit na galit ako palang. Saan ka? Matutuwa ka ba? Ang mga bata, ginautod na. Hindi pa natin alam, baka hindi lang mga daliri, mga ulo ang ginautod ng mga bata na hindi pa nare-report, na hindi pa natin alam. Okay. Sabi ni Merlita Pelimer, you're doing right, Palangga. Saluto yo. Salamat, Palangga. Papunta ata ng airport yung kidnapper, sabi ni John Matrimonio. Grabe na talaga ang nangyayari sa Pilipinas mula nang maupo si BBM. Kasi ang pinagkakaabalahan ng mga buwaka ng ina ay si Sara Duterte. Para i-impeach sila sa halagang 125 million pesos na gawa-gawa nilang kasinungalingan na kinuha ni Inday. Diba? Pero itong mga kahayupan ni Bangag, okay? Patungkol sa national budget, sa PhilHealth, sa 500,500 flood control, billions and billions, yan ang gusto nilang pagtakpan. Kaya ngayon, sa darating na eleksyon, mga palangga, hindi lang itong mangyayaring kidnapping, sunod-sunod na yan. Kasi yan ang usual, yan ang madalas na nangyayari sa mga buwaka ng inang mga politikang ito. Okay? Kinikidnap nila o kumukuha sila ng tawag dito. Pahingan tissue na konti lang. Isa na ko. Yeah, pahingi. Nakamute ako, dali lang. Okay, hindi na. 1 minute. Okay. Now, sunod-sunod pa yan. Pero ang nakakalungkot dito, hanggang kailan magtalsik ang laway ko? Hanggang kailan maputol ang mga ugat namin sa kaka-expose sa kasasabi sa inyo na wakasan nyo na ang bangag na si Marcos Jr., ang kanyang asawang si Lisa Tanas na kidnapper, ang kanilang mga kasabwat. Maluoy kamo. Kayo mga military, Navy, Air Force, lahat kayo, sumpa kayo sa flag
para paglingkuran ang bansang Pilipinas, ang mamamayang Pilipino. Pero anong ginagawa ninyo? Huling-huli na si Bangag, ang bunganga, ang uso ay tagtad ng pulburon o ng pang-adictus, tahimik pa rin kayo. Ano ito? Para sa sarili ninyo, panoorin niyo yung sinabi ni, if you have time, panoorin niyo yung sinabi ni Remulla. My God, hindi kailangan mo mag-masteral degree o makatapos ka ng pag-aaral para maunawaan mo na ginagago kayo ng bangag na administrasyon. Imagine, ayun mismo sinulat ng Philippine Star na choice o pinili ng mga anti-kidnapping group na iligtas ang bata. So to cut the long story, the long fake news ng mga kadyutahan nila, ni isang buhok o isang juljol ng mga kidnapper, wala silang nahuli. Kasi, number one, ito ang kanilang inulat ay kathang-isip lamang, ay gawa-gawa lamang, based dun sa nireport sa atin ng authority, February 23, na na-ransom na yung bata sa halagang $20 million at walang naganap na February 25 hot pursuit. Sige, hinahamon ko kayo mga buwaka ng inang ninyo. Ipapagulito ko ang kipay ni Lisa Tanas. Hindi ko kipay ni Lisa Tanas. Ipapagulito ko, ipapadukot ko yung kipay labon niya. Kapag, okay, hindi nyo, paano ba? Ipapagulito ko, tama. Ipapagulito ko para win-win tayo. Ipapagulito ko ang bilat, ang kipay ni Lisa Tanas kapag nagpakita kayo ng video na nagkaroon ng hot pursuit. Nag-hot pursuit na pala palangga, pag dito sa Amerika, hot pursuit dito sa yung nagliparan, yung mga helicopters and everything, makikita mo sa TV. Minomonitor talaga ng media. Sa atin, may hot pursuit. Malapit na mahuli. Ni isang buhok, walang naiuwi. Ang mga sinungaling na mga pulis. Hot pursuit yan. Sa Pilipinas, madali lang hulihin yan. Unang-una, traffic sa Pilipinas. Hindi makakalusot yan eh. Alam mo yon? Pero paano ka makakahuli sa hot pursuit in the first place kung wala namang hot pursuit? Common sense. If you are not bangag, alam nyo kung anong ibig sabihin ko. Kaso kung bangag ka ngayon at tumitira ka katulad kay bangag, ganon ka lang. Dila mo lang ganon. My goodness, mga palangga. Kailan kayo kikilos? Pagpatay na lahat ng mga anak ninyo? Pag inutod-utod na ang mga daliri ng mga anak ninyo? Napanood ko nga sa mga friends ko, si Remy iyak na iyak. Ate, kaluoy man. Sabi ko, yan. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo. Hindi kasi tatanggalin din ng Facebook yun, tsaka tatanggalin nila bangag yun. Kasi maipapakita natin na eto yung nangyayari sa bangag. Pero enough na yung iyak ng bata. Narinig yun na yung mga kakapapasok lang, balikan nyo na lang. Gusto nyo ba? Sa mga susunod na panahon, mga anak kayo, mga police, air force na mga matitino, Navy. Gusto nyo ba? Kung ito mga ito, mamayayamang mga pamilya, kayang ipadukot ang kanilang mga anak, baka susunod anak nyo na. Kahit isang kalaming lang ang inutod. Ito yung inutod balangay. Ito hindi pinutol. Kaya mo ba? 2 minutes, anak. Kaya nyo bang makita ang mga anak ninyo kung paluin nga lang yung mga bata sa hazing? Mas malupit yun, di ba? Umiiyak kayo. Ito, bata nakagapos. Pinuputol yung kanyang daliri. This is the face. Ito ang mukha ng Marcos Bangag administration. Why? Maari sila rin ang nagpakidnap sa mga bata niyan. Kaya sabi ko, kung may matino tayong investigation panel or department whatsoever, kasi walang matino dahil kasabot nila lahat eh. Kaya magtiyaga kayo. Enjoy it. Deal with it. Savor it. Ano? Sige lang. Mag-comment kayo kay John Vic Remulla at doon sa PCSO.
mag-demand kayo. Nasaan ang CCTV ng hot pursuit na sinasabi mo sa Parañaque? At dyan sa mga ulupong na mga media na mga bugo, hindi ko lang alam kung nagbugo-buguan ka mo.